naisip, oo nga pala, no? Kasi pamilyar pa ako sa lugar na to, this is my area of responsibility sa aking work. So, lagi din ako nandito sa uwi na to. Naisip ko, naku, may limang traffic light pa pala akong dadaanan. May LTI, Greenfield, Laguna Bel Air, sa may SLEX. Tapos ang dami nga pala tricycle dito. Kaya, tapos pagdating dito, inyapa ko pa sa misis ko, hindi na tayo mag-Google Map, kasi alam ko yan. Kaya nandiyan na kami, nag-hang naman yung mga telepono namin. Natawag ako kay JJ, kay Pastor, pero salamat sa Panginoon, biglang gumana, nasa tapat-tapat kami ng subdivision. So salamat sa Panginoon dahil nakarating din kami dito ng maayos. So may mga technicalities tayo siguro dahil first time natin dito. Pero siguro sa susunod, ano po, perfect na no. Pag naman sabi ni Pastor, malayo kayo, malapit naman sabi ni Cyrus ko. Kaya anyway, salamat sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin, hindi ko nagpawag sa tayo po magsitayo. At tayo po ay manalangin, hindi ng tulong sa Diyos. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po dun sa mensahe ng mga awitin. Una, Panginoon, dinadakila ka namin, tulad ng sinasabi ng mga anghel, iyo ay banal. Banal, 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 magpakailanman. Salamat din, Panginoon, sa mensahe ng aming pong marinaw. Tunay nga po na meron kaming mensahe ng kaligtasan, mensahe ng pag-asa, ang gospel, na ito'y daladala namin. Inutusan mo kami na aming pakaingatan at ipagsabi. Sabihin sa mga tao, sabihin sa mga bansa, sa amin po mga katatko, dahil napakahalaga ng mensahe nito. Tulungan mo kami sa pag-aaral ito. Tulungan mo ako na lahat ng aking babanggitin sa mensahe nito ay maging karapat-dapat sa iyo. At kung ano man ang gusto mo na mensahe na nais namin malaman, nais mong ipagawa sa amin. Magbigay ng bagong perspective sa amin. At tulungan mo kami na mensahe ito ay maging mahalaga, Panginoon, sa amin. Tulungan mo ang mga puso mo pakumbaba sa iyong salita at tanggapin ito na iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo mo po. Alam niyo po, nung mga nakaraan, ito po yung ating mensahe. So buong buwan, ating pinapag-aralan, una ng first week, Seeking the Lost. Diba, diniscuss po ni Pastor Erwin. Pastor Erwin. Naisip ko sinabi, Pastor Leno. Nag-automatic pa siya. Yung second Sunday, strengthen the leaders and the learners. Okay? And last week po, sharpen the laborers. At ngayon po, ang ating po papag-aralan, something like about sending the leaders. Kaya dyan po tayo po-focus. Kung mapapansin po natin, itong ating pong pinapag-usapan, pinapag-aralan, ito po yung cycle, o yung stages ng isang Christian, isang mananampalataya. Ito yung design ng Diyos po sa atin. So, nung una, somebody na mag-share sa atin ang gospel. And then, kapag na-share tayo ng gospel, kailangan tayong palakasin naman. Ang kaalaman tungkol sa Diyos, ano yung kalooban ng Diyos, ano yung pinapagawa sa atin, at yung mga bagay na hindi dapat natin gagawin. Okay? Mapalakas po tayo. Okay? Sharpen the laborers, ganoon din po yung mga manggagawa. Tandaan po natin, kapag naging Christian tayo, ang tawag din po sa atin, hindi na tayo Christian, manggagawa. Sa ayaw at sa gusto nyo, tayo ay manggagawa. Kasi meron tayong mensahe, ay pinapagawa ang Diyos na dapat natin gawin. Okay? So, hindi lang po tayo, okay, Christian tayo, umilit Christian, pero in the same way, laborer. Okay? Ito po yung mga binabanggit sa Biblia. And then after that, yung final na stage na pagiging isang Christian, kailangan tayo umayo. Okay? Parang ganito po yan, yung stages ng Christianity. Okay? Nung una, tinawag tayo, may nag-share sa atin ng gospel. Okay? Napakinggan natin to, at dalawang option. It's either hindi natin tatanggapin yung gospel, o kaya pag tinanggap naman natin, yan na, naniwala tayo. Doon sa verse na yan, Romans 10:17, ang sabi dyan, ay, okay. Sabi dyan,
Faith comes from hearing and hearing from the Word of God. Okay? Kailangan natin marinig. So, kaya tayo naligtas dahil somebody share the gospel. It's either napakinggan natin ito sa radyo, sa TV, o may nag-share sa atin. Kaya tayo nanimala. Okay? So, pangalawa, hindi ito natatapos ang Christianity, kailangan natin matuto. Okay? Kailangan natin pag-aralan ng salita ng Panginoon. Ano ba yung pinapagawa niya? Ano ba yung kalooban niya? Ano yung dapat tutuwin? Okay? Kasi, para mag-glorify natin ng tama, ng maayos, ang ating Diyos. Okay? Pangatlo, kailangan ma-build yung ating character. Kasi habang nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, habang natututo tayo, nag-develop yung integrity, humility, yung love, mas nagiging mapagmahal tayo. Mas yung ating puso ay mas nadudurog, hindi matigas. Okay? Yung humility natin dahil hindi kalooban ng Diyos eh. Nakikita natin sa Biblia, napapag-aralan natin. So, nag-build yung character po natin into godly character. Ang sabi po dyan sa verse 2 dyan, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we all are being transformed into His image with ever-increasing glory. So, may kanta na, from glory to glory is changing me. Okay? Habang tumatagal, para lumalapit ng lumalapit yung ating ugali sa ating Panginoon. Okay? That's the nature. Okay? And then, after that, yan. Ito, automatic na nagsiserve na tayo. Okay? Kung dati, parang i-kills lang ako kung may bayad pa yan. May pamerienda ba yan? Diba? Pwede tayong i-kilos. Sinasabi ng Biblia sa atin, nagiging automatic na magsiserve tayo. That's the nature. That's the next stage. Kaya nakakalungkot, yung iba, may mga Christian na parang ayaw pa rin mag-serve. Pero, huwag po kayo mag-alala, baka yung stage niyan ay papalapit pa lang siya habang pinapag-aralan. Okay, yung salita ng Panginoon. Kaya alam niyo po, may mga church, kahit dati po sa aming dating church, pag nag-announce yung pastor, okay, dito sa church building natin ay magpipintura tayo, maglilinis tayo. Alam niyo po, marami yung talaga na, hindi tinatanong na, magkano kaya ang bayad pag ako'y tumulong? Diba? Kasi that's the automatic. Kasi we are designed to Christianity to serve. Dahil napapag-aralan po natin yan, makikita natin sa Biblia. And that's yung last stages po ng Christianity. Dito tayo magpo-focus. Yung multiply or multiplication, ito yung tinatawag na discipleship. Magiging laborer ka. Diyan yung mas madidevelop. Ang design ng Panginoon ay ma-equip tayo para mag-share, magtumulong sa mga kapwa nating Kristiyano na maging faithful na leader. And that's the yung verse 2 dyan, na tayo mag-focus mamaya, 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2, yung sa dyan is to equip people para naman mag-share ng gospel at gumawa at mag-serve. Mamaya, i-discuss po natin po yan. So, that's the design ng Christianity. Okay po? Parang sa ayaw at sa gusto nyo, ang banal na espiritu na binigay ng Diyos sa atin, kasi hindi po mapuputol yung learn. Okay? Kasi pag habang nag-aaral ka, yan, nabibig yung character mo, nagkakaroon ka ng desire na mag-serve. Tapos yung pagtawag na send the laborer and multiply and disciple, ando na po yun. Okay? Ang papag-aralan po natin ngayon ay katulad po nito isang picture na po ito. Ang title ng ating, ito pala, yung maturity model, most believers stop at serve. Okay? Okay na ako dito. Pero, yung the kingdom advances only when we ascend to multiply. Okay? So, that's yung maturity model ng isang Christian. Okay? Hindi dapat matitigil hanggang dun sa pangalawang last. Dun sa serve. Okay? Yung last stage ng maturity is for us
the disciple and to multiply. Kagaya po ng isa nitong babaeng ito sa picture. So, dumating na ba sa punto natin na sometimes ay nasa isang kwarto tayo, nakakita tayo ng isang babae na nasa kwarto, biglang nagkaroon ng katahimikan at biglang napaisip ka, teka lang, ano ba yung kailangan ko gawin? So, ano ba yung desisyon na kailangan kong gawin na kinakatakutan ko na kailangan ko lang mag-desisyon? Okay? Nabigla bang parang, teka lang, may pinapagawa pala sa akin, may dapat akong gawin. Pero natatakot akong gawin. So, ito yung parang katahimikan na gumugulo sa akin. Na may gustong ipagawa sa akin, pero natatakot akong gawin. Ano po, nangyayari po sa atin yan, na tinatawag tayo ng Diyos, something special na kailangan ng gawin. Kaya lang, pilit natin ini-ignore. At darating sa punto ng buhay natin, nakagaya ng babae yan, na sa isang lugar na tayo nag-iisa, kung natin may isip, o kailangan ko na bang gawin, gusto mong ipagawa sa akin, pero natatakot ako. Baka hindi ko kaya. So, sa aking pag-aaral, sa 2 Timothy chapter 2, verse 1 to, dito po tayo mag-focus sa verses po ito. So, ito po yung sinulat ni Pablo. Bago po yan, ito po yung verse. Ang sabi po dito, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say, in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Kung sinusulat po ito ni Pablo, Apostle Paul, siya po ay nasa kulungan. At ito ay address, sinulat niya kay Timothy, pangalawang libro. At alam niyo po, si Apostle Pablo, nakikita-kita niya na siya ay malapit ng patayin. Nakulong siya sa Kaya sumulat siya kay Timothy. Si Timothy ay dinidisciple niya, ginugroom niya na maging isang pastor, shepherd, doon sa kanilang lugar. Okay? Ang title ng ating pag-aaral is Strengthen to Serve, Equip to Multiply. Okay? At meron tayong main points, main factors na ating papag-aralan. Una, leaders must be strong in grace. Okay? Tandaan po natin, pag sinabi dito leaders, pag nakikita niyo yung word na leaders, ito yung design natin na maging. Okay? Ang Christian ay leaders. Okay? Kaya pag mga leaders, ay hindi ako. Okay? Maaaring hindi pa kapangay yung leader na tinatawag. Pero design sa iyo ng Diyos ay maging leader. Okay? Pangalawang point po natin papag-aralan, leaders must entrust the truth faithfully. And third, leaders must develop and send other leaders. Paano ganito yung sa baba? Yung power, yung treasure, at saka yung method. Okay? Ito sa sinasabi ng verse. Okay, unang discussion. Leaders must be strong in grace. Doon sa verse 1, natin kong binasa, ang sabi ko dito, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ito yung power. Okay, just imagine sa ating mga cellphone. Okay? Ang cellphone, kahit gaano kaganda po ito, kahit yung tig 5,000 hanggang tigwa 100,000. Kasi yung Samsung S25, gusto ko yun. Lalo na yung phone, 105 ata yun. Pero kahit gaano ka-high-tech yan, kapag walang battery, hindi magpa-function yan. Okay? So, kagaya sa ating Christianity, okay? Kapag tayo ay isang Kristiyano na hindi humihingi ng tulong sa Diyos, kahit tayo ay nag-aral sa Bible School, kaya na nag-aaral, madami nang alam niyo po, hindi tayo magiging effective. Okay? Ang command po dito, sinasabi ay, be strong. Ito po ay progressive, continuous.
Palagi. Kaya ano po ang suggestion po sa atin, ang command sa atin ng Diyos, be strong, continuing, laging humihingi ng tulong sa Diyos. Kaya po, inutusan tayo ng Diyos na manalangin araw-araw. At nakita po natin yan sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Madaling araw pa lang, nagigising na siya, humihiwalay na sa kanyang disciple, at siya nag-pray. At sa gabi, ganun din po. Kaya yun yung power. Humihingi siya ng tulong sa Diyos Ama. Ang isip kasi dito, grace is more than God's forgiveness. It is God's enabling power that sustains believers for faithful service. So yung sinasabi po dito ng grace, be strong in grace. Ito'y paghingi sa Diyos ng kakayahan, ng power. Okay, to sustain us sa mga gagawin po natin. Ang madalas na kaya tayo natatakot, tayo ay kinakabahan, dahil feeling natin, hindi natin kaya, hindi tayo qualified yung sa utos ng Diyos na gawin. Pero, ang sabi po ni Pablo kay Timothy, be strong in grace. Okay? Magpalakas ka, humingi ka ng tulong sa Diyos. Parang isang cellphone na full charge. Magagamit mo yung full function dun sa pinili mo. Okay? So yung leadership in God's kingdom, this is impossible without dependence. Yeah. Kahit ikaw ay doctor of theology, pero kung hindi ka humingi ng tulong sa Diyos, hindi magiging effective. Baka ikaw ay umalis. Baka ikay wala. At alam niyo po, nakakalungkot, ito'y totoong istorya ng maraming leader sa mga church ang biglang umaayaw, umaalis. Tawag doon, medyo nag-burnout, yun ang word. Dahil may pagkukulang sa paghingi ng tulong sa Diyos, yung dependency. Kasi di ba, nature natin na kung mayroon tayong kaalaman, hindi tayo nag-depende sa Diyos. Teka lang, ito yung expertise ko kaya ko to. Pero ang nagiging problema sa bandang huli, ang tulong ng Diyos, nag-burnout. Okay? Ang context po dito, ito po, yung sinabi ni Pablo kay Peter, yung verse na to, written as Paul faces imminent death, his final priority is not building a monument. It is forming a movement. Nasa isip ni Pablo, teka lang, final days ko na to. Okay? Ang gagawin ko, tuturuan, kaya ako susulatan si Timothy. Okay? Hindi ko para sa akin, para ma-advance yung gospel, para magpatuloy. Kailangan may papasaran ako, may magbibigyan ako ng tuon. Kasi, kailangan mag-advance ang gospel. Okay? So, kasi ang kinaharap ko ni Timothy ay ganito po. May pressure sa kanya. Una, dun sa time niya, ay false teachers misleading believers. Okay, biro mo, pastor ka, nagtuturo ka ng Sunday. Pag labas ng miyembro mo, parang may mga nakaabang dyan, may mga pamphlet. Di ba? Parang hindi totoo yan. Hindi naman si Kristo ang Diyos Maraming mga Diyos. Totoo bang namatay si Kristo? Yung mga bagong Christian, madali mo paniwala. Yan ang problema ng early church. Okay? So bilang isang leader, or pastor, parang bilakatin ba sa Sunday? Bakabalin pa ba? Kailangan ko pa rin tulungan itong mga to. Bilang isang leader, pressure sa kanya yun. Anong gagawin ko? At ito yung nangyayari. Pangalawa, yung kanyang mentor na si Paul, alam niya, nakakulong, mamamatay na to. Hindi na ito magtatagal. So nasa isip pa rin niya. Okay? Ito pangatlo, yung total responsibility of leading the church. Kasi naghawak na siya ng church. Okay? Tapos yung mentor niya nakakulong. Tapos ang gulo-gulo pa sa labas. Okay? Increasing persecution against Christians. Andun pa. Pati gobyerno kalaban niya. Yung mga tao, mga influensya, in-persecute sila. Kung hindi silang makulong, kung hindi silang patayin, at yung mga miyembro doon, yung early Christians,
pwede din ganun mangyari. So just imagine if you are Timothy. Ayaw ka pa ba? Magpapatuloy ka pa ba? Diba? Yung pressure. Kaya sabi sa kanya ni Pablo, be strong in the grace. Kasi hindi normal to ang tatahakin mo. Hindi ito madali. Okay? So ito yung situation ni Pablo at saka ni Timothy. Kaya po, alam niyo po, ito, sa Bible, may mga example din ng pagtulong ng Diyos sa mga Bible character. Una, ito si Moses. Okay? Kung natatandaan nyo, dun sa Exodus, tinawag ng Diyos si Moses. Go back to Egypt, tapos save my people. Ano sabi ni Moses? Sino ako? Who am I that I should go to Pharaoh? Parang, Lord, sino ako? May kakayahan ba ako? Tapos, di ba sinasabi niya, hindi ako magaling magsalita. Ang daming excuses na sinasabi ni Moises. Pero ang design ng Diyos, pumunta ka kay Pharaoh, tiligtas mo yung aking tao. Si Moses to. Ang daming excuses. Okay? Pero yung focus ng Diyos, tingnan natin. Ang sagot lang ng Panginoon sa chapter 3, verse 12, I will be with you. Okay? Yan lang ang sagot ng Diyos. Hindi binigyan ng Diyos ang kahinaan ng isang tao. Maaaring bagay. Kasi Pharaoh ang haharapin. Dapat ang lalapit sa kanya, sana tinawag na lang yung isang presidente ng isang bansang malakas. Okay? O kaya yung meron bang isang malakas na tao doon sa Egypt na kaanang kamay niya na baka pwede gamitin ng Diyos. Kasi ang dali ng access niya kay Pharaoh. Pero, teka lang, kaya nga siya tumakas kasi takot siyang patayin eh. Diba? Tapos, ako? Pupunta ako kay Pharaoh? Sino ako? Diba? Nakita niyo yung logic? Madalas tama ito, totoo ito hanggang ngayon. Takot tayo dahil alam natin, hindi tayo qualified. Hindi buo yung ating kaalaman sa pinagawa ng Diyos. Pero diba, sabi lang ng Diyos, mag-alala, simple salita. Kasama mo ako. Okay? At alam natin ang istorya, natuloy yan. Diba? Nakalis din yung Egypt, naging leader. At hanggang ngayon, kahit din sa Israel, kahit siguro buong mundo, hindi kilala si Moses na isa sa leader. Magaling na leader. Maayos na leader. Pero walang tiwala nung una si Moses sa kanyang sarili. Yung success ni Moses, yung leadership niya, nakadepende entirely on God's presence. Okay? Not Moses' confidence. Wala nga siyang confidence. Pangalawa, si Pablo mismo. Sa Bible, may nakalagay dito, natin na mababasa, meron siyang thorn in the flesh. At hinihingi niya ng tulong, nananalangin sa Diyos, Lord, tanggal mo po ito. Pero, nagtataka ka, si Pablo na to. Pero bakit na naman hindi sinunod ng Diyos yung panalangin nyo? Bakit hindi kinag-growth sa Kanya? So, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Parang pinablang pa ng Diyos. Lord, ang galing mo naman po ito. Parang, hindi. Ang aking grasya ay sapat sa iyo. Hirap-hirap na nga ako. So, kaya sabi ni Pablo, when I am weak, then I am strong. God's grace is strongest when human strength is weakness. So kung mapapansin po natin sa dalawang example, hindi pinagbatayan dito yung ability, kakayahan ng isang tao. Okay? Kaya nag-success ang kanilang mga ginagawa dahil sa tulong ng Diyos. Kaya sinabi ni Pablo, be strong in the grace. Be strong in the grace. Kaya mga kapatid, ang lesson po sa una, kung may pinapagawa sa atin ng Diyos, dun sa cycle or stages ng ating Christianity, kung nasaan man tayo, okay, huwag po kayo matakot na humakbang paharap, forward, dahil may kasama tayo. Huwag mong titignan yung weaknesses mo.
kung marami mo yung qualification mo. Kasi sa Bible, napakarami pang example na hindi sila nagdepende kung ano ang kakayahan ko. Okay? Nagdepende sila doon sa kakayahan ng Diyos. By grace is sufficient for you. Be strong in grace. Okay? Parang ganito po yan, no? God's strength strengthens those people. Ito yung summary kanina. Si Moises, di ba, nag-focus sa kanyang weakness. Hindi ko kaya. Pero, ng Diyos, ang provision niya, teka lang, kasama mo ako, kaya yung success niya, nagdepende doon sa presence ng Diyos. Okay? Ganun din kay Paul. Mayroon siyang thorn in the flesh. Hindi natin alam kung ano ito. Pero hirap na hirap siya. Hindi tinanggal ng Diyos. Okay? Sabi niya, sapat ang grasya ko sa iyo. Okay? Magagawa mo pa rin, hindi pinapagawa ko sa iyo. Kahit hindi ko tanggalin yan. Pero, tinanggap ni Pablo yan, alam natin yung resulta. Okay? Itong mga taong ito ay may kahinaan. Hindi sila confident. Pero dahil sa grasya ng Diyos, sa pagturo ng Diyos. Okay? Ito yung kanina, yung exhaustion ng self-reliance. Sa palagay niyo pa, itong dalawang ito kanina pinanggit natin, si Moses at si Pablo, at talagang tayo ko ito. Walang tinawag ng Diyos, ha? Diba? Sa palagay niyo ba may sasuccess sila? Diba? Kaya every time, itong dalawang po ito, sa kalagitnaan ng kanilang sabi natin service. Okay? Kay Moses, di ba, lagi na lang buong bansa, biro mo naman kumakalaban sa'yo. Hirap na kami, dinalang po kami dito para mamatay. Gutom na kami, hindi kami makakain, nasa desert kami, wala kami dito, buti pa sa Egypt. Di ba? Tapos may instances para babatuhin sila para patayin, di ba? Si Moses. Di ba? Ang ginagawa lagi ni Moses, nananalangin siya sa Diyos. Humihingi ng tulong sa Diyos. Okay? Like this batteries, kapag lobat ka, hindi ka humingi ng tulong sa Diyos, walang tulong ng Diyos, hindi ka nag-depend sa Diyos, para kang battery na lobat. Okay? Kapag binibigyan ka ng tulong ng Diyos, humihingi ka sa Kanya, nagdidepende ka sa Kanya, at hindi yung sa iyong confidence, sa iyong kakayahan, para kang full charge na battery. Magagamit. Okay? So there were times talagang parang manulobat ka, pero pag humingi ka ng tulong sa Diyos, yun. Ito yun. Are you relying on God's grace on your own strength? Okay? Saan ka ba humihingi ng tulong? Sa Diyos o kay basta tayo ito? Diba? Pag tinap ka na gawin mo yung isang bagay, isang project, isang service, isang ministry, diba? Parang nakakatawa. Talaga ba gusto? Kaya mo. So, humihingi ka ba ng tulong sa Diyos? O tumatanggi ka na hindi ko kaya? O kaya, sige, kaya ko yan. Pero ako yung pinili ni Pastor eh. Kaya ko to. Okay? So, remember, ministry can become exhausting when we attempt to carry God's work without God's power. Tandaan po natin po, sa lahat po ng ating po pagkilos para sa servisyo ng Panginoon. Kasi alam niyo po, God's service, God's ministry, hindi lang natin nakikita, pero may opposition spiritually dahil mayroong kalaban. Yung forces ni Satan, ng demonic, may pwersa yan sa iyo para takutin ka, para i-discourage ka. Kaya kailangan mo din ng spiritual strength para magawa mo yung bagay na spiritual. Hindi yan katulad sa mga trabaho natin. Okay? Pag inutusan ka ng boss mo, nagawin mo ito dahil yun sa ability mo. Ito yung pinag-aralan ko, yung specialization ko, magagawa ko ito. Pero pag inutusan ka ng some leader na gawin ang spiritual matter, kailangan mo din ng isang spiritual matter na tutulong sa'yo. Hindi kailangan mo ito. Okay? May pwersa ng demonyo napipigil sa'yo, magdi-discourage sa'yo. At ang labanan niyan saan? Sa isipan. Kaya yung discouragement, andito. Kaya yung sabi ni Mrs., burn out. Okay? Kasi hindi mo alam,
May naglalaban dyan. Okay? So, kailangan natin ng God's power sa pamamagitan ng daily prayer, yung scripture reading, di ba? Kaya atin itong ginagawa. Yung fellowship, kaya meron tayo dito. With Christ are essential sources of spiritual strength. Okay? Kaya, doon sa stages ng Christianity, na nakita natin kanina, ito po yung papagdaanan natin at ginagawa po natin. Dahil meron pa tayong lakbayin. I-design sa atin ng Diyos na gagawin natin. Okay, remember, before leaders can multiply others, ito yung last stages natin. They must first be strengthened by God's grace. Okay? Tandaan po natin. We are leaders. Pero kailangan natin ng power mula sa Diyos. Okay? Para move forward. Okay? So, number 2, leaders must entrust the truth faithfully. Ito yung treasure. Doon sa verse natin kanina, yan, entrust to reliable people, sabi ni Pablo o Timothy, who will also be qualified to teach others. Okay, yung entrust dito, pag tiwalaan mo, ano yung pinagkakatiwala ni Pablo? Yung mensahe. Yung mensahe, ay ito yung pag-asa. Ito yung gospel. Ito yung mensahe na ikaliligtas ng lahat. Ito yung kailangan ng tao. Noong time pa lang ni Timothy, kailangan na to ng mga tao doon. May mensahe na kailangan iparating. Tapos may oppression, may pressure. Pinagkakatiwala ko sa iyo. Dalhin mo to. Okay? Huwag mong iwawala. Huwag mong kakalimutan. Kasi ako mawawala na. Kailangan magpatuloy ang gospel. Okay? So, what it means to entrust? You have to place a priceless treasure into the care of another for safekeeping. Ito yung mensahe, parang pinapagkatiwala. Ganun din ang mangyayari sa atin. Yung mensahe tayong dala, pinapag-aralan, ito yung mensahe ng pag-asa, pinagkakatiwala sa atin ng Diyos para magpatuloy yung gospel. Responsibility, the gospel is not our message para baguhin, para ano kayang dapat pang-i-improve dito. Sabihin ko kaya, ay, sige, basta sumimpa ka lang, magliligtas ka na. Diba? Hindi mo siya kailangan ng i-improve eh. May isang pastor doon, naging pastor sa amin po doon sa San Pablo, nasishare siya ng gospel. Siyempre, ang mensahe niya, yung ano yung sa Biblia, ang sabi niya, brother, magtiwala ka lang sa Bible, kasi ito yung sabi ng Bible. Magtiwala ka lang, manampalataya ka sa Panginoon, hindi ikaw ay maliligtas. Alam mo, sabi ko, sinishare niya yung gospel. Yun lang. Ang dali naman. Yun lang, maliligtas na ako. Yung sabi niya, yun lang eh. Yung sabi ng Bible eh. Alam mo, baguhin ko yan. Dagdagan ko ba yan? Yun lang masabi eh. Yung dali naman. So, hindi na natin kailangan i-improve. Ano ba sisharan to? Sige, magiging mayaman ka. Diba? Magiging safe ka na. Mawawala ang lahat ng mga problema. Parang ini-improvise mo, ini-improve yung isang mensahe na dapat na ando na. Okay, so pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Yung mga unang Christian, Apostol, Timothy, ang gamay sa generation dahil meron tayong treasure, mensahe, pag-asa. Kailangan natin ingatan. Hindi para dagdagan pa ng mga konting asukal, konting asin para talagang sumarap. No? Para ibahagi. Yung responsibility natin kung ano yung pure message yun. Yung leadership, ito yun, hindi lang not merely gaining knowledge, it is transmitting truth. Hindi tayo nag-aaral dito, o lagi nakikinig, para lang, marami kong alam. Para pagkakataon na pagka nag-debate, marami akong alam. Mananalo ako. May kakilala kami ni Pastor Elena noon, no? Talagang matatalino. Or in fact, didibati nga si Pastor eh. Diba, mga matatandang Christian sa church. Pag may bago doon sa dati namin church, basta may bagong pastor doon,
may pupunta. Tapos hindi naman didibatehin, parang susubukin yung kaalaman mo. Tatanungin ka ng mga theologian, tapos, pastor, ano yung mga libro mo? Kung bata kang pastor, bago ka, madi-discourage ka. Ano ba naman itong pastor namin? Mas matalino pa ako. Ang problema yun, hindi sila nakakasimba, parang ako maniniwala dyan, mas marami pang alam ko, tapos tuturuan ako. Eh, yun ang problema ng Christian, nung pag nag-gain sila ng knowledge. Ang tingin na sa iba, lalo na sa leader, ano matututunan nila. So, hindi yun ang design ng Diyos. Okay? Yung leadership, kaya ka nagkaroon ka ng kaalaman, para may ipasa mo sa iba. Para may mag-disciple ka. Para may maturuan ka, na yung isa naman, may maturuan. Okay? That's the design ng Christianity. Parang ganito. Okay? Doon sa verse ng 1 at saka 2, ito yung nangyari. Sabi ni Pablo kay Timothy, okay, tinuturuan niya, dinidisciple niya. Okay, grow in the grace. Okay, tapos entrust the message. Yan. Pinasa niya kay Timothy. Ang ginagawa ni Timothy, dun, kaya di ba sabi doon, para maituro mo ito sa iba na pagkakatiwalaan mo na maituturo naman sa iba. Multiplication. Kaya ang design, yan, generation 3, hanggang sa pagdami. Kaya alam niyo po, yung gospel, nakarating dito. Just imagine, sino ng mga ito, kabilang yung ligtas, e paano tayo? Just imagine, paano yung next generation natin, di ba? Kung walang magtuturo, mag-disciple, iingatan yung mensahe. Okay? So, yan. This is God's pattern for growing this kingdom. Every Christian must ask, who am I to grow in Christ? Okay. That's our responsibility. Sino yung tinutulungan ko? Para dun sa dito, nandito na ako, huwag naman sanang mapupol. Okay? Kasi takot tayo. Kasi kagaya tayo ni Moses, Lord, sino ako? Lord, ano bang makayahan ko? Lord, nag-aaral pa ako? Ano? Ito yung design ni Moises at saka ni Joshua. Nung time naman na mamamatay na si Moises, kasi nagkasala siya, hindi niya nasunod yung kautusan ng Diyos sa isang particular na bagay. Kaya sabi ng Diyos, Moises, ikaw ang leader, pero hindi ka makakapunta sa pinangako kong lupa. Ouch! Diba? Tinanggap ni Moises yun. Banal ang Diyos eh. Doon pa banal. Diba? Pero, nagtampo pa si Moises, sige, bahala na sila. Diba? Bahala na kayo, mamamatay na ako. Kailan pala makakapunta? Yun yung thinking ni Moises. Nag-develop siya ng isang leader, si Joshua. Ginawa ni Moises, in-instruct, in-encourage, in-mission pa doon sa harapan ng mga bansa o ng Israel that time. Na itong si Joshua, papalit sa akin, magiging leader, tinuruan niya para mag-lead. Okay? Great leaders prepare others before they lead. Okay? Hindi yung aalis na ako, bahala na kayo dyan. Parang sa kumpanya, pag nag-resign ka, di ba may 2 weeks notice ka pa. Pero ginagawa namin, nag-apply na ako sa iba. Mag-start na ako. Bahala na kayo. Pirmahan na tayo sa papel. Ginawa sa akin yun, ginawa ko rin yun. Bahala na kayo. Move on na. Hindi ganon. Okay? Sa isang ministry na katulad nito, kailangan nating may papalit. Okay? Nung kami umalis ni Ruby sa San Pablo, hindi kami, bahala na kayo dyan. Nag-design kami ng, nagplano kami siguro ilang buwan na, pero hindi pa namin sinasabi. Pero nag-groom na kami, nagpapalit. Ganun din ang ginawa ni Pastor. Nag-disciple, nag-groom. Kaya yung iniwanan pa namin, nagpapatuloy. May leaders. May gumagawa. Okay? Kasi hindi naman, ibig sabihin na alis na tayo, bahala na kayo, move on na tayo. Okay? So, ito yung design na ginawa ni Moises sa ni Joshua. Ganun din sa ating Panginoong Kristo. Bago siya umakyat sa langit, bago natapos yung kanyang ministry, dinisciple niya yung 12. At concentrate sa 12. Tinuruan, and empower.
Okay? Tapos, yung siya aakyat na, Matthew chapter 28, verse 19 and 20, yung sabi doon, go and make disciple. Kasi na-disciple ko na kayo. Ngayon, ang gagawin niya naman, i-share itong gospel sa lahat ng bansa. Kaya, nakarating sa atin. Okay, that's the design. Okay? Ganito ang ginawa ni Moises at saka ng ating Panginoong Isus. Ganito po, yung multiplication. Okay? So, yan po yung design. So, ang application po natin dito, kung kayo ay magulang, responsibility at hawak nyo, yung katotohanan na ipasa ito sa ating mga anak. I-disciple lang sila. Okay? Dahil hawak natin, hindi lang yung bit, kundi yung salita ng Panginoon. Responsibility natin to. So, leaders, no? Must train future leaders. Okay, hindi yung, minsan aangapunin ko, ako lang ito, kaya nito, ako lang ito. Diba? May narinig na ako nito, isang testimony, isang song leader, magaling. Kapag may okasyon, siya yung naging song leader. Ang problema sa kanya, nagbuo yung pride, ako na yung pinakamagaling. Hindi ko i-share yung aking kalaman. Walang sunod. Okay? Mahirap po ito kasi ito yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mature believers, disciple younger believers. That's the design. Okay? So faithfulness is not merely learning truth, but transmitting the truth. Okay? Hindi lang yung pag-gain mo ng knowledge, kaalaman, at pwede yun. Pero, kailangan mo din ito ipasa. Hindi ito sa iyo lang. Okay? Great leaders prepare others before they do. And the last point, leaders must develop and send other leaders. Kasi doon sa kahuli-hulihang paragraph, who will be able to teach others also. Okay? Parang ganito, tuturuan kita, pero ito hindi lang sa iyo. Maghanap ka ng isang tao who will be able to teach other. Okay? So, ang vision ni Pablo, hindi lang matatapos kay Timothy. O Timothy, bahala ka na. Hindi, ito yung mensahe. At maghanap ka ng tao na pagkatiwalaan mo, na i-disciple mo, na ituturo mo, na kaya din magtulungan ka. Okay? So, yung vision ni Apostle Paul is for generation. So, ito yung method. Okay? Ito yung sinabi ko kanina. His desire was that Timothy would develop faithful believers who would do the same. Okay? Kasi ang design sa atin is yung multiplication, yung cycle must continue from generations to generation. Hindi lang mamamatay po dito. Like this one. Ito, pinakita natin kanina. Dun sa verse na to, 4 na henerasyon na agad yung nasa isipan ni Paul. Okay? Si Pablo, yung mentor, yung disciple ay si Timothy. Tapos, yung church, faithful people, like us. Yung muli, others also for future. Tandaan po natin, meron pa tayong susunod na henerasyon. Okay? Magkakaroon ka pa sa inang apo. Ito sa CGBC. Tapos ako sa tuhod. Ako sa talampakan. Diba? Siguro ay hindi wala na. So, may next generation pa na kailangan natin isipin o hawak natin po ang mensahe mo nito. Kagaya po nito. Ito si Apostol Pablo. Kung si Apostol Pablo ay bagong Christian, alam natin yung nangyari sa kanya sa road to Damascus. Ang profession ni Pablo, siya ay isang mutyo. Okay? Leader siya. Pero, ang goal niya is patayin ko mga Christian. Diba? Patayin ko, kaya mapupunta sa Damascus kasi nakabalita siya, maraming Christian doon. Okay? Humingi siya ng letter sa pinuno doon, bigyan mo akong letter authority para patayin ko mga to. So, kaya kilala siya ng apostol na mamamatay tao. O just imagine na itong mamamatay tao ay biglang naging Christian. So, pinipersecute to. Tapos,
sisimba, pupunta sa church mo. Kasi inutusan ng Panginoon o, magiging naman na kita, alagan, pinaniwala. Tapos a-attend sa church mo. Ano yung pakiramdam ng mga natin, mga Christian, o yung nakapalibot? Normally, talagang natatakot sila. Ayaw nilang lapitan. Duda sila. O baka scheme lang doon, no? Para makita tayo para patayin tayong lahat. O, may pagdududa. So, ang ginawa ni Barnabas, nakita to, yan, the early church feared Paul because of his past persecution. Ang ginawa ni Barnabas, defended him and gave him his acceptance. Sa Acts chapter 9, verse 26-27, ito yung sabi dito, but Barnabas took him and brought him to the apostles. Okay? Hindi siya natakot. Nakita niyo si Paul, okay, naligtas ko, kasamahan kita kasi takot pa yung mga tao. Okay? Pinakilala ni Barnabas, si Pedro, sa mga apostol, at sa iba. Okay, para hindi matakot. Next, ano bang ginawa niya? Ito yung insights natin. Great leaders see God's potential in others before those people see it themselves. Barnabas invested in Paul's calling when others only saw his past. Diba? Nakakatakot itong tao nito. Pero ginawa ni Barnabas, nag-invest siya ng oras. Okay? Para turuan si Paul, samahan si Paul, para ipakilala, at para sa ministry. Okay? Ginawa din ni Barnabas din ito, sinamahan siya, and invite si Paul para naman sa mission sa Antioch. At marami pang iba ang kasama si Barnabas. Hindi niya binitawan si Pablo. Pinalalaya niya kasi nakita niya yung potential. And that's discipleship. Okay? Kaya malaki yung parte ni Barnabas doon sa buhay ni Paul. Nakita natin yung effectivity ni Pablo. No? Dahil may tumulong sa kanyang tao. Si Barnabas. Ito, inviting into ministry. Barnabas didn't just believe in Paul's conversion. Hindi lang siya naniwala. He invested in Paul's calling. He saw what others could not see yet. Future leader shaped by God's grace. Okay? Kung dito. Yung multiplication ripple. God's kingdoms advances not merely by adding believers, but by multiplying disciple maker. Okay? Parang ganito, una, di-disciple ka, i-develop mo siya, and then i-deploy. Okay? Yung na-deploy mo, cycle. Mag-disciple naman siya, mag-develop din, i-deploy. Again, yung i-deploy mo, mag-disciple naman siya, mag-develop naman siya, and then deploy. Yun ang design ng Bible. At design ng Bible ng Diyos sa atin hanggang ngayon. Okay? Healthy disciples makes disciples. Healthy leaders raise leaders. Healthy churches send leaders. Naringin dito po. Generational relay. Okay, receive grace with power. Be strong in grace. Guard the truth in treasure. Huwag mong iibahin. Huwag mong dadagdagan. Yun lang. Okay? Kahit nakakatapos minsan na magdagdag para mas masarap, mas kaingain-ganyo yung mensahe. So, huwag mong sasabihin pag pumunta ka sa amin, nayaman ka. Posible, pero paano ba ka hindi yumaman naman? Ayun ba yung design ng Diyos? So, huwag mo lang dadagdagan para makapag-disciple ka and send the leader. Ito yung measure, yung method. Okay? Yung gagawin natin. Every Christian must ask, who am I? Help me grow in Christ. So ito yung message ni Paul kay Timothy remains God's message to the church today. We cannot pass the baton. Ang pagkatuhanan, if we lack the strength to run, yung grace, kailangan natin yun. And the race fails, and if we drop the baton before handling it, okay, hindi magpapatuloy kung wala tayo, the disciple, hawak ang katotohanan, may mentor, at isinuto. So in conclusion, the complete leaderless ecosystem, ito siya. Tayo ay mananampalataya, makakuha ng grasya na ligtas, may hawak na responsibility. So yung multiplication po dito, ito po yung hawak natin.
responsibility natin to multiply. So, kailangan natin, sa lesson ito, draw from the source. Be strong in grace. Kung tayo magdepende sa kaya natin, aminin na talagang mahina. Lord, mahirap to eh. Hindi ko naman talaga kaya to. Kahit nag-aaral pa ako, natatakot ako. Tulungan mo ako. Kagaya ng ginawa niyo pa. Guard the treasure. Okay. Bimensahe tayo. Ayun yung ating kapangyarihan eh. Ito yung hawak natin eh. Diba? Ito yung mensahe ng pag-asa ng kaligtasan. Okay? Train the faithful. Hindi lang ikaw. Marami tayo. Okay? And send to equip deploy leaders. In summary, Paul's message to Timothy remains God's message to the church today. A self-sustaining ecosystem of generational faith requires all three factors operating simultaneously. So ito po yung design ng Diyos po sa atin. Ito yung dapat po natin gawin. Alam niyo po, si Kublaikan, isa sa umawang ng napakalaking empire sa mundo. Pero mo yung empire niya, buong China, Mongolia, abot ito sa Russia, Moscow, at saka sa hanggang Europe. Ganun kalaki yung kanyang empire, kanyang nasako. Kaya lang, humahanga siya kay Marco Polo. Itong si Marco Polo, isa rin siyang Christian. Kaya, ang sabi ni Kublaikan, Marco Polo, bigyan mo ako ng 100 teachers. 100 teacher mo, pastor mo, ministeryo mo, tapos turuan kami sa buong empire. Kapag napaniwala mo ako, magpapabaptize ako sa religion mo. Tapos, ibibigay ko sa iyo ang empire. Turuan mo. That's the message kay Marco Polo. Ang ginawa ni Marco Polo, kaibigan niya yung Pope sa Rome. Ang ginawa niya, ayan, iliwento ko na. Pumunta siya sa Pope. Sinabi niya yung mensahe ni Kublaikan. Paging 100 priest, pare, na magtuturo dun sa empire. Pumunta kay Kublaikan, nagutos niya. Turuan natin siya. Ang problema, hindi nakita ni na-realize ng Pope ng Roma ang urgency ng history. Kaya alam nyo, ang pinadala lang ng Pope, dalawang pare. Okay. At itong dalawang pare pa ito, on the way to China, nagkaroon ng persecution, nagkaroon ng problema, ng trial. Itong dalawa, hindi tumuloy ng Kublaikan, umuwi. Nang hinihintay ni Kublaikan na mensahero, walang dumating. At alam nyo kung ano pumunta? Buddhist. Nagbigay ang Buddhist ng teachers para turuan ang buong empire ni Kublaikan. Kaya karamihan po diyan mga Buddhist. Kaya nahihirapan tayo pumasok dyan. Dahil siya, bigyan ng Diyos ng pagkakataon, hindi ginawa niya kanyang responsibilidad. Sayang, ang laki lang ng empire, oh. Binigay sa atin yan, oh. Binigyan ng opportunity. Okay? Kasi may dalawa na nahirapan. Dapat 100 yun. Yung 100 yun, alam ko, kung magiging okay, parang kulang pa to, 1,000. Kulang pa rin. 100,000. Diba? So ngayon, mga kapatid sa Panginoon, ang challenge sa atin, will you see the potential in others? Kagaya nung empire ni Kublaikan, will you depend on God's grace? Kasi tandaan po natin, mahihirapan tayo sa ministry nito. Okay, the commitment, will you entrust the truth to the next generation? Kasi may next generation pa. Sayang. Okay? So, the world does not merely need more talented people. The world needs God-sent leaders. Okay? So, may this be our prayer. Lord, send the leader. And if it pleases you,
may be that kind of thinker you can see. Hindi lang kung bakit tayo po yung magsitayo, tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Kanya sa mensahe ko po. Lord, salamat po sa mensahe niyo po. Tunay nga po nakita namin yung urgency ng inyong pong mensahe. Yung pinagkatiwala, hindi lang ng mga apostol. Ito yung nagsimula pa sa inyo, sa mga apostol, sa mga disciple niya, sa mga taong mapagkakatiwala. At Panginoon, ito yung nakarating sa aming henerasyon ngayon. At kami yung muling henerasyon ngayon. Panginoon, meron pang susunod na henerasyon. May mga anak pa kami, meron pa kami mga kaibigan, may mga isisigan pa, dadami pa ang tao. Isang mensahe. Pero Panginoon, meron kami responsibility pa na hawak. Pero Lord, kami ay natatakot. Napakalawak ng trabaho. Napakadakila ng trabaho. Lord, ang tanong namin, kaya ba namin itong hawakan? Kaya ba namin itong bitbitin? Kaya ba namin itong sabihin? Kaya ko ba itong kaya ko bang maging leader ako? Qualified pa ako? Lord, ito yung mga tanong namin. Lord, natatakot kami. So, sa development of stages ng Christianity, Lord, hindi ko alam, Panginoon, nasaan na kami. Hindi pa ba kami develop? Hindi ba kami, Panginoon, na nag-aaral lang yung salita? Kaya kami natatakot. Lord, na pag-aralan namin sa mensahe, Lord, there's power, there's grace na meron kayo. You enable us. Kagaya ng pagtulong mo kay Moises, kay Pablo, kay Joshua, sa lahat, Panginoon, ng mga natatakot noon ng mga tao, mga Bible character, mga propeta, mga leader that time. Lord, alam namin, nakita namin takot sila. Kagaya namin takot kami. Pero nakita din namin that yung power mo pang tinulungan sila, naging successful sila. Lord, ganoon din ang mangyayari. Magiging successful ang ministry. May isang tao, nagtatayo, itindig, na mag-multiply, dadali na mensahe, sasabihin sa iba. Lord, tulungan mo kami at sa final stages ng Christianity namin, you design us, Lord, to multiply, to develop, at dalhin yung salita. Salamat, Panginoon, nawa hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin na gawin ang responsibility nito, ibigay mo pa yun sa amin. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Maaari na po tayo mo.